Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So eto pong pag-uusapan natin ay walang iba lang naman kung hindi yung nakita po nating balita na kung saan daw po ay sumama ang loob ng mga Koreano dito kay Daniel Padilla at parang nainsulto mga kababayan. At dito matatalakay din po natin yung sinasabi din sa balitang nakita natin kanina na kung saan eto daw pong matalik na kaibigan itong si Andrea ay nag-traitor daw po dito kay Andrea. Dito matatalakay din po natin mga kababayan at mapapag-usapan din po natin yung patungkol sa sinasabing tambalan daw di umano nitong si Pokwang at saka nitong si Daniel Padilla. Pero bago po natin pag-usapan yan ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at huwag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng issue or video. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. San man sulok ng mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mega love shoutout po sa inyo at mabuhay po kayong lahat. So eto, umpisahan agad natin itong ating talakayan dito sa nakita nating balita galing dito sa Abante na kung saan sinasabi po dito sa TNT or Abante TNT, tunay na tabloidista. Sabi po dito, Pokniel, yan daw, Pokwang gustong ipareha kay Daniel Padilla. Eto yung malupit. Diba sabi dito, basahin natin. Eto raw, gusto raw ni Eugene Domingo na someday ay maging leading man ni Pokwang si Daniel. Ikinagulat naman ni Pokwang ang sinabing ito ng kapwa niya comedian. Sa update with Nelson Canla, sabi pa dito, ay Pokniel, ani ni Pokwang, kung makapili tayo ng mga leading man, tanungin natin kung gusto nila. Dagdag pa niya, yan po yung sabi nitong si Pokwang. Alam niyo mga kababayan, may mga scenes nga kasi, may mga pelikula din naman na kung saan mga kababayan, minsan talaga para mag-grow ang isang artist, lalo na yung lalaki na aktor, kailangan niyang pumareha sa iba't ibang mga babae at hindi naman basihan yung edad nun mga kababayan dahil ang tinitingnan doon is yung galing mo pagdating sa pag-arte. At dito siguro naman nakikita rin natin na pwede pagdating sa komedya na itong si Daniel Padilla at saka itong si Pokwang. Kayo na lang yung bahalang humusga. Kasi para sa akin, pagkatrabaho, trabaho Kahit sabihin pa na si Pokwang, si Kiray, yung mga kapareha natin, trabaho yan mga kababayan. Hindi naman natin pwedeng tanggihan yan. Lalo na kapag maraming tao nagre-request na talagang ipareha ka dun sa isang tao mga kababayan. Lalo na kung mas maedad sa iyo. Kasi hindi naman yung edad yung binabayaran, kung hindi yung galing mo sa pag-arte at yung trabaho mo para maging successful yung isang pelikula na pinagbidahan mo. Yun naman po talagang binabayaran dyan, hindi yung edad. Kaya para sa akin wala naman siguro masama na maging leading man nitong si Pokwang, etong si Daniel. Ayos nga Pokniel. Ayos yung kalalabasan ng kanilang love team. Pero kayo mga kababayan, ano po ang komento nyo? Hingil po dyan. So sabi pa dito, eto daw, si Eugene naman bet daw si Pokwang na maging leading man nito si Alden Richard. Ang dami kasing mahuhusay ngayon Sa totoo lang, gusto ko si Alden para kay Eugene. Yan po yung sabi dyan ni Pokwang. Bibida sina Pokwang at Eugene sa MMFF film na Becky and Badet. Yan po yung sabi dyan mga kababayan. Pero para sa akin wala naman siguro masama kung sakali na itong si Daniel Padilla at saka itong si Pokwang is magkatambal. Kasi may mga pelikula kasi mga kababayan, meron na rin naman mga pelikula na kung saan talagang yung mga batang aktor talagang nagiging
nagiging leading man ng mga veteranang actress mga kababayan, lalo na yung mga matatandang actress. Kasi nga, dyan nakikita at dyan nasusukat yung galing mo sa pag-arte mga kababayan, at lalo na trabaho nga yan mga kababayan. Ano po? So kayo, ano po ang opinion ninyo? Hingil po dito mga kababayan sa ibinalita ng Abante TNT, tunay na toblodista na kung saan etong si Pokwang gustong itambal dito kay Daniel Padilla. So comment below na lamang po kung ano po yung komento at masasabi nyo po mga kababayan. Pero para sa akin, trabaho po yan. Walang personalan, trabaho lang. Kaya kahit sinong i-partner kay Daniel Padilla, kung gusto ni Daniel Padilla yung trabaho, wala pong magagawa yung kahit na sino. Ano po? So anyway, punta naman po tayo dito sa lumalabas ding balita na kung saan mga kababayan ay eto daw pong kaibigan itong si Andrea Brillantes ay nag-traitor daw po dito kay Andrea di umano. Kasi mga kababayan, ang sabi dito sa Abante TNT, tunay na tabloidista, yan ulit yung source natin. Sabi po dito, nilaglag si Andrea, cryptic post ni Bea Bores trending. Ayan po yung sabi dyan. So basahin po natin etong etong nilalaman. Sabi dito mga kababayan, mainit na pinag-uusapan sa social media ang makahulugang Instagram stories ni Bea Bores na tila kinumpirma umano ang affair ng kanyang kaibigan na si Andrea Brillantes kay Daniel Padilla. Sabi pa dito, ibinahagi ni Bea ang art card patungkol sa mas nakatatanggap ng kritisismo ang isang babae kaysa sa mga lalaki kapag may ginawa itong masama. Sabi pa dito, why all aren't prepared for this combo, caption ni Bea rito. Ang isa namang art card ay patungkol sa grooming. So ibig sabihin, grooming can be done, simplify but an adult paying attention. Yan po yung sabi dyan. Showing affection or giving gifts to a child. It is dynamic process that depends on the skill of the offender and the reaction of the victim. Mababasa sa art card. Sabi pa dito, but already to call about this? Nope. Thumbs down emoji. Inilagay naman ni Bea na caption nito. Yan po yung sabi dyan mga kababayan. So ngayon, eto daw po yung say ng mga netizen. Say ng ilang netizen, parang nilaglag ni Bea si Andrea sa third party allegation sa Katniel breakup. Dagdag pa nila, parang pinalabas din umano ni Bea na biktima rin si Andrea sa hiwalayang Katniel. Alam niyo mga kababayan, ito yung problema sa mga yan Lalo na sa kampo nitong si Andrea mga kababayan, na ang sinisisi po talaga nila, eto kampo ni Andrea na ang sinisisi po nila at pinapalabas nila na may kasalanan sa hiwalayang Katniel ay walang iba kung hindi etong si Daniel Padilla. Kasi ang dating kasi mga kababayan sa publiko nung kanyang post na ito, si Daniel Padilla yung tinutukoy na mas matanda na nagkagusto at nagka-interes sa mas bata sa kanya na babae. Tapos parang ang dating din ipinagtatanggol nitong si Bea Bores etong si Andrea na bakit si Andrea yung mas pinuputakte ng aligasyon na mas bata dito kay Daniel Padilla. Parang ganun po yung dating. So alam nyo mga kababayan, di ba hindi nga naglalabas ng statement etong si Andrea Brillantes, pero dahil sa pinaggagawa ng kanyang kaibigan, mabilis na nagkakakutob at nadidetect ng publiko na talagang may kinalaman nga etong si Andrea sa hiwalayang Katniel mga kababayan. Kasi kung ganito yung pinagsasasabi ng kaibigan po niya, means mga kababayan, talagang may ugnayan nga etong si Daniel at saka po itong si Andrea. Kasi dun sa post niya mga kababayan, parang pinatunayan niya na talagang nagkaroon ng atensyon itong si Daniel Padilla dito kay Andrea. At may mga bagay-bagay pa nga mga kababayan na kung saan pinapahalagahan ni Daniel Padilla etong si Andrea na mas bata kaysa dito kay Daniel. Parang ganun po kasi yung dating ng post nitong si Bea Bores mga kababayan. Oo, alam namin, ipinagtatanggol mo yung kaibigan mo, pero mukhang sablay ata yung pagpo-post mo nito na ang gusto mo lang naman ay ipagtanggol yung kaibigan mo. Ang dating kasi mga kababayan, dun sa post niya, talagang nailaglag niya aksidente yung kanyang kaibigan. Bagamat wala siyang pinangalanan, alam natin kung sino yung tinutukoy niya dito. So sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin.
Dagdag pa nila parang pinapalabas din umano ni Bea na biktima si Andrea sa hiwalayang Katniel. Ito'y matapos lumabas ang isang article kung saan sinabi ng source na mismong si Andrea ang umamin kay Catherine Bernardo ng landian nila ni Daniel sa text at pagtatagpo nila sa bahay ng aktor. Sabi pa dito, nagtagpo umano ang dalawa sa bahay ni Daniel noong November 2021 sa birthday ng nanay ng aktor na si Carla Estrada ayon po sa PEP-PH. Yan po yung sabi dyan. Hindi umano alam ni Carla ang pagtatagpo ni Andrea at ni Daniel. Nung mga panahon umanong iyon ay 18 years old si Andrea habang 26 naman si Daniel. Kaya naman inakusahan din ng netizen si Daniel na cheater at groomer. Dun sa pagkakapos nga ni Bea Bores mga kababayan, ang tinutukoy nga doon etong si Daniel. Dahil kung sinabi ni Bea Bores mga kababayan yung salitang groomer, alam naman natin kung sino yung inakusahan po noon. Walang iba kung hindi si Daniel. So sabi pa dito, narito ang reaksyon ng netizen. Eto daw, basahin po natin. Sabi ni Auntie Selenamo, ayan ha, so nilaglag ni Bea Bores ang most important star of the century na si Blight at supreme idol na si DJ. True. Yan po yung sabi dyan mga kababayan ng ibang mga netizen. So sabi pa dito, Bea Bores sabi pa nitong si Wildflower, maha, Bea Bores think her friend is free because she pulled the groomers card on Daniel. Remember when Blight said she was a Katniel fan but fans did not do that. Ayan po yung sabi dyan mga kababayan. So sabi pa dito, let's say victim daw si Blight. As per Bea Bores, how can Blight be a victim? Yan po yung sabi dyan. Where in fact, Blight is so much aware about the relationship of Katniel. Regards kung mapilit si Guy, bakit ka papatol? Bobo, Vibo, yan yung sabi dyan ng ibang mga netizen. Alam nyo, ganito lang yan mga kababayan Alam naman kasi ni Blight na may girlfriend, etong si Daniel Padilla. At alam din ni Blight na nasa 11 years na yung relasyon nitong si Daniel Padilla at saka nitong si Catherine Bernardo. Pero ang tanong, bakit siya pumatol? Kasi eto sinasabi ko mga kababayan kung mapapansin ninyo dun sa mga interview, kaya nagkaroon ng idea rin etong si Daniel Padilla na lumapit dito kay Blight dahil nga kung mapapansin ninyo sa mga interview nitong si Blight, lagi niyang sinasabi na gusto niya magkaroon ng isang Daniel Padilla. Lagi niyang sinasabi mga kababayan na sana magkaroon daw siya ng Daniel Padilla na makakasama niya para buhatin yung kanyang karera. Pero mga kababayan, since nagbibitaw etong si Blight ng gano'n, nagkakaroon ng idea etong si Daniel pag napapanood yung interview nitong si Blight. At aminin man natin o hindi, lalo na yung mga nanonood sa ating lalaki lang tayo mga kababayan. Pero hindi ko kayo tinotolerate na mag-cheat kayo sa partner po ninyo dahil unang-una masama po yan mga kababayan. Pero since alam nga ni Andrea na etong si Daniel Padilla ay may karelasyon, bakit niya pinatulan? Bakit siya pumunta sa bahay ni Daniel Padilla? At nung nagkakabuki nga na mga kababayan, kung totoo man po yung lumabas na balita kahapon na kung saan si Blight mismo yung umamin kay Catherine Bernardo, bakit niya inilaglag si Daniel Padilla? Para tuluyang maghiwalay ang Katniel at siya yung maging girlfriend ni Daniel Padilla? Diba mga kababayan? Kasi dito sa sinabing ito ni Bea Bores, talagang inilaglag niya. At masasabi nating tinrider niya di umano etong si Andrea Brillantes. Yan po yung pinakamasakit na katotohanan dahil aminin man natin o hindi, may alam talaga si Bea Bores kung ano yung pinaggagawa ng kanyang kaibigan na si Blight. So ngayon mga kababayan, dito sa ginawang ito ni Bea Bores, hindi naman bobo ang mga netizen para hindi po maunawaan at magets yung sinasabi at gustong ipahiwatig nitong si Bea Bores. Kaya hindi talaga katakataka kung bakit ganyan yung reaksyon ng taong bayan na nung nakita nila at nabasa nila etong post ni Bea Bores ay talagang si Daniel Padilla yung pumasok po sa kanilang isipan dahil unang-una alam naman natin na bata pa itong si Blight at etong si Daniel mas matanda po kay Blight. So kung uunawain natin yung post nitong si Bea Bores, si Daniel Padilla po talaga yung tinutukoy po doon. So anyway mga kababayan, kayo po ano po ang komento ninyo dito sa binasa nating article na ito na kung saan mga kababayan tila nag-traidor at inilaglag si Andrea ng kanyang kaibigan na si Bea Bores di umano.
mga kababayan ha, dahil dun sa cryptic post nitong si Bea Bore. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po yung masasabi nyo po hingil po dito. Ano po, dahil babasahin po natin yan. So anyway, bago tayo magpatuloy ha, huwag nyong kalimutan na i-like etong video natin ito. Maraming salamat po. So ngayon, punta naman po tayo sa next topic po natin. Ito yung isang balita rin na kumakalat mga kababayan na kung saan talagang i-defense din natin. Dahil itong pahayag na ito, kung matatandaan nyo mga kababayan, di ba naglipa na ito sa mundo ng Facebook at saka ng YouTube. Etong tambalan, Catherine fake news tambalan kay Lee Junho. Yan po yung sabi dyan. So sabi po dito, basahin natin na itong nilalaman mga kababayan. Kasi may mga kumakalat sa Facebook na kung saan magkakaroon daw ng tambalan itong si Catherine Bernardo at saka itong si Lee Junho. So ngayon sabi po dito, eto basahin po natin. Pinabulaanan ng kampo ni Catherine Bernardo ang lumalabas na chika sa social media app na may gagawin daw na Korean series ang kapamilya actress kasama si Lee Junho. May chika pang lilipad daw patungong South Korea sa January 10, 2024 para sa script reading and story conference at magsushooting daw ang nasabing K-drama sa Madrid, Spain. Alam nyo mga kababayan, eto fake news po ito ha. Dahil para sa akin, ang mas kapanipaniwala pa na dapat nating abangan kung sakasakali ay yung kay Daniel Padilla at saka yung kay Andrea with Spain, mga kababayan. At ang title ng kanilang pelikula kung sakasakali ay One Night Stand. Yun pa yung totoo. So sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin, may mga kumakalat ding art card kung saan makikita ang title ng series na gagawin di umano ng dalawang Asian superstar pati ng mga artistang makakasama nila sa show. Yan po yung sabi dyan. Agad itong nag-trending at pinusuan ng netizen. Na-excite ang mga fan ni Kat at ang mga Pinoy followers ni Lee. Yan po yung sabi dyan. Biruin nyo mga kababayan, marami agad ang umaasa. Kasi nga lahat sila talagang gustong makita yung magiging hakbang ni Catherine Bernardo para paunlarin po yung kanyang sarili. So ngayon, kung matutuloy man ito at kung may katotohanan man ito mga kababayan, kaso nga lang fake news, maganda sana. Kaso nga lang fake news nga. So sabi pa dito, at para mas maging makatotohanan, may ginawa pang question from Kat. Ang fake news is peddler ha. Yan yung sabi dyan. So sabi pa dito, eto daw. Ayon sa post, hetong sinabi raw ng ex-girlfriend ni Daniel Padilla nang usisain siya tungkol sa gagawing proyekto, EJ and I have parted ways already and we are just being civil to each other na lang. That's it. Yan yung sabi ni Catherine. Mas gusto raw mag-focus ni Kat sa Korean series na ito kaysa sagutin ang mga tanong tungkol sa paghihiwalay nila ni Daniel Padilla. Kaloka diba? Yan sabi pa dyan. Samantala, kahit nga sinabing fake news ang tambalang Catherine at Lee Junho ay marami pa rin kinikilig at umaasang magkakatotoo ang balitang ito. In the near future, bagay raw magsama ang dalawang superstar. Si Lee Junho ay sikat na Korean singer, songwriter, dancer, and award-winning actor. Member din siya ng 2PM, popular boy band. Bida rin siya sa 2023 hit romantic comedy drama na King the Land. Yan yung sabi pa dyan mga kababayan. Sabi pa dito, eto daw, yung pinakasigurado na baka maging pelikula nitong si Catherine Bernardo in 2024. So sabi po dito, ang siguradong gagawin ni Kat early next year ay ang period movie na Elena 1944 under Olivia Lamasan. Oh well, if matuloy man ang tambalang Kat, Lee Junho, for sure magiging mega hit ito sa online world. Yun ang sabi nitong si OG Rodriguez mga kababayan. Hindi, para sa akin ko tatanungin nyo okay lang naman maging katambal ni Catherine Bernardo itong si Lee Junho. Lalo na at alam naman natin na Korean and Pinoy magtatambal, talagang kikita ng malaki ito mga kababayan. At isa pa, papatok po ito lalo na sa mga fans ng dating tambalan itong si Catherine Bernardo at Daniel Padilla, itong Katniel. Pihadong papanoorin po ito ng mga Katniel fans. Diba? Kasi biruin mo, makakatambal ng isang Pinoy, yung isang Koreano, mga kababayan na aktor, talagang susuportahan niya ng napakaraming tao. Hindi lang ng mga Pilipino, kung hindi mga kababayan, ng mga Koreana at Koreano. Papanoorin po yan dahil bibihira nga na mangyayari sa kasaysayan na may isang Pinoy na makakatambal ng isang Koreano. Kaya para sa akin mga kababayan, ito, sana nga, totoo na lang pero wala tayong magagawa. Ganon talaga, fake news.
Pero kahit fake news yan mga kababayan, kinagat pa rin po yan ng publiko. Kasi nga, umaasa sila na etong si Catherine magkaroon ulit ng bagong movie. Napapanoorin nila at aabangan nila without Daniel. Mga kababayan, ano po. At ako din naman, kung tutuusin, masaya rin ako sa nakukuhang blessing nitong si Catherine Bernardo. At sana nga, pagtuloy-tuloy pa yung mga blessing na pumapasok po sa kanya. Ano po, lalo na ngayong 2024, sana, mas pagpalain pa siya at lumago pa ang kanyang trabaho at karera sa larangan po ng showbiz. So kayo po mga kababayan, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa sinasabing fake news na lumabas na ito daw si Catherine Bernardo at itong si Lee Junho ay may tambalan daw po na gagawin na isang movie. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po yung masasabi ninyo at komento nyo po dyan. Ano po? So ngayon, punta naman po tayo sa next topic po natin na kung saan daw mga kababayan, etong si Andrea nagbabawas na ng kasalanan. So sabi dito, eto basahin po natin galing sa Abante, TNT, tunay na tablodista. Sabi dyan mga kababayan, Andrea Brillantes dumadalo na ng prayer meeting. Yan yung sabi dyan, eto daw. Tila ipinapasa Diyos na lamang ng aktres na si Andrea Brillantes ang kabi-kabilang intrigang ipinupuko laban sa kanya. Ayon kasi sa nasagap na chika ng Showbiz Update co-host na si Ogie Diaz na si Tita Jegs, umaattend daw umano si Andrea sa prayer meeting. Aba nga naman. Sana all. Sana all kapag may ginagawang issue gagamitin ng Panginoon. Charot. Joke lang ha. Baka seryosohin. Alam niyo mga kababayan na ito, wala namang masama kung si Andrea Brillantes magbawas ng kanyang kasalanan. Kung meron man, wala namang masama dyan. Dahil gaya nga ng sabi ko mga kababayan, doon sa mga naging vlog natin dati, alam ko yung mga matatagal, alam nyo na kapag ka ikaw nagsisisit, gusto mo nang may makakausap, talagang pumunta ka lang ng simbahan o umatin ka lang ng mga prayer meeting, ilabas mo lahat sa Panginoon, patatawarin ka niya. At ang isa pa dito, maging totoo ka lang sa sarili mo, patatawarin ka ng ating Panginoon. Lalo na mga kababayan, etong si Andrea, tila umiiba yung landas dun sa pagkakakilala sa kanya. Kasi etong si Andrea is umaattend na daw ng mga prayer meeting. So sa madalit salita, nagbabawas na daw ng kasalanan, di umano. Sabi pa dito, basahin pa natin. Ang prayer meeting ay isang pagtitipon ng mga tao para magdasal ng sama-sama. Nabalitaan ko na umaattend daw siya, Andrea, ng prayer meeting, ani ni Tita Jegs. Talaga? Di bongga kung totoo man yan. Di okay yon, maganda yon, react naman ni OGD. Sabi pa dito, matatanda ang nakailang beses nang nag-headline ang kapamilya actress noong magkarelasyon siya sa basketballistang si Richie Rivero at paghihiwalay nila. Nadawit naman ngayon ang actress sa hiwalayang Daniel Padilla at Catherine Bernardo at hindi lang yon, nadawit din po siya sa hiwalayang Miles Ocampo at Elijah Canlas. Kaya talaga mga kababayan, kung tutuusin talaga, dapat lang na kausapin ni Andrea Brillantes ang ating Panginoon at magsisisiya sa mga kasalanan na kanya nagagawa. Kung meron man, kung meron man. Ako naman yung nagtatanong lamang. Baka mamay masamain. Baka mamay masamain. Ano po, kung talagang walang kasalanan si Andrea or may kasalanan, goods yung ginagawa niya na umaattend siya ng prayer meeting. Ano po? So anyway, kayo mga kababayan, ano po ang opinion ninyo hingil po dito sa sinasabi na ito daw pong si Andrea Brillantes ay dumadalo na ng mga prayer meeting. So ano po ang komento nyo at masasabi nyo po hingil po dyan? Eto ba mga kababayan, sa tingin ninyo ay isang paraan lamang nitong si Andrea Brillantes para hindi mapunta sa kanya yung usapin ng hiwalayang Katniel? So comment below na lamang po kung ano po yung masasabi nyo po. So anyway, punta naman po tayo dito sa next topic na nakita po natin na kung saan daw mga kababayan, kahit noon pa man ay dumadamoves na etong si Daniel Padilla dahil trip etong si Andrea kahit bata pa. Dahil dito mga kababayan, kung makikita nyo po, parang ang sinasabi kasi dito, parang may iniregalong cellphone etong si Daniel Padilla dito po kay Andrea Brillantes. At hindi lang yon mga kababayan, hindi lang basta cellphone yon, kung hindi iPhone. Pero bago natin i-play yan, ikinekredit po natin yan dito sa Abante Teletabloid. Kanila po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. So ito po, i-play na po natin.
etong balita na sinasabi na eto daw usap-usapan ngayon ang dating pa-aipo ni Daniel Padilla kay Andrea Brillantes na may kaugnayan pa rin umano sa grooming issue ng aktor. Yan po yung sabi dyan. So eto, i-play na po natin. So eto na nga ang pinag-uusapan ngayon ng mga madlang netizen at mga chismosa nating kapitbahay dahil muling lumitaw sa social media ang lumang larawan ni Andrea Brillantes. Tampok ang umanay regalong iPhone 6s sa kanya noon si Daniel Padilla. Sana all! Bakit mo ririgaluhan yung isang babae kung hindi mahalaga sa'yo? Alam nyo mga kababayan, unti-unti na nagkakaroon ng kaliwanagan kung bakit naghiwalay etong Katniel. Napakatibay naman po nito na etong si Daniel Padilla, kahit noon pa man mga kababayan, kahit sobrang bata pa nitong si Andrea Brillantes, talagang dumidiskarte na etong si Daniel. Dahil nga mga kababayan, napakaliwanag naman po na niririgaluhan ni Daniel Padilla etong si Andrea. O baka sabihin nyo, natural lang na magregalo etong si Daniel kasi nakasama niya sa trabaho etong si Andrea. Pero mga kababayan, hindi ba kayo nag-iisip, sa isang tao saka ka lang naman magbibigay ng regalo sa isang babae, lalo na kung ikaw ay lalaki, kung hindi mo gusto yung babae, kung hindi espesyal sa'yo yung babae. Diba tama? So ito, i-play pa natin. Ayon sa chismis, 20 anyos na umano si DJ samantalang 12 pa lamang si Blythe nang makatanggap siya ng pangmalakasang gift. Iniintriga nga ito ngayon ng mga madlang netizen at ng mga chismosa nating kapitbahay matapos gumawa rin ng ingay kamakailan ng Instagram story ni Bea Bores patungkol sa grooming. Matatandang iginiit ng BFF ni Blythe na pwede na raw agad tawaging grooming ang simpleng pagbibigay lang ng regalo sa isang bata. Tama! Sinegundahan naman ito ng ilan na tila nawiwirduhan din sa ganitong pag-asa noon ni DJ kahit mag-on pa sila ni Catherine Bernardo. Rumesbak din ang fans ni Daniel at sinabing normal lang daw sa mga artista ang magbigayan ng mamahaling gamit lalo pa kung nakatrabaho na nila ang isa't isa. Hindi normal yan mga kababayan para sa akin. Kasi unang-una, kung ako tatanungin nyo, lalaki kasi ako saka lang naman kasi ako nagbibigay ng isang bagay sa isang babae, lalo na kapag gusto ko yung babae. Pero pag hindi ko gusto yan, kanya pa ako gumastos para bumili ng iPhone 6 tapos ibibigay ko lang. Hindi ganon. Merong ugnayan yan. Ako nagtatanong lang naman, meron ba kayong ugnayan? Charot! Anyway, pagpatuloy pa natin. At yan muna mga Suki ang latest sa mundo ng showbiz. Muli ako po yung nag-isang mosang kapitbahay, DJ Tinky Bear. Walang inaatrasang balita. Oy, pero totoo yan, yung mga artista, mahal sila magbigay ng regalo kasi malalaki naman yung mga TF. Hindi nga, yung mga artista, mga bag, sapatos, ganyan. Pero nakakapagtaka yung kay Daniel Padilla, iPhone 6 tapos si Andrea pa. Tapos ngayon, pangalan ni Andrea yung nadadawit. Tapos may mga issue pa ng one night stand. Diba? So by the way mga kababayan, kayo anong opinion nyo dyan? Pero para sa akin hindi normal yan. Ako nagbibigay din naman ako, lalo na sa mga kaibigan, kamag-anak, mga kababayan, pero hindi ganun ka mamahalin. Tamang yung nagbigay ka lang talaga. Pero may value naman kahit papaano. Pero dun sa tipong si Daniel magbibigay kay Andrea ng iPhone 6, anong meaning? So comment below nga mga kababayan kung ano ang tingin nyo hinggil po dito sa balitang ito na kung saan mga kababayan, eto daw pong si Daniel Padilla ay nagbigay ng iPhone 6 dito kay Blythe. So comment below nga mga kababayan kung normal lang ba yon or talagang may meaning. So comment below na lamang po. So anyway, punta naman po tayo dito sa next topic po natin. Eto. Galing po ito sa Energy FM 106.7. So ikinikredit po natin sa kanila yan. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe nyo po yung kanilang YouTube channel mga kababayan. So ngayon sabi kasi dito, Daniel Padilla ininsulto ang mga Koreano, Dabaklitas. So parang ang dating dun sa sinabi daw nitong si Daniel Padilla na anyong.
na anyong daw mga kababayan ay parang nainsulto daw or ininsulto etong mga Koreano. So anyway, ikinikredit po natin sa kanila ang gagawan lamang po natin ng reaction video. So i-play na po natin mga kababayan. Extreme. Na-segue ko yon. Gusto mo Kapitana Sisa? Hi, eto nga ang chikang for today's video na hindi talaga to magugustuhan ng mga nakikinig sa atin dyan sa may Marikina. Dahil nga sa nakaraang AAA o Asian, ano ba yon yung awards night? Ayan, Asian Artist Awards. Tama ba? Artist Asian Award? Tama ba? Ayun, basta yung AAA kung saan talagang napatawa tayo ni Melay Cantiveros. Talaga naman na umani ng kaliwat ka ng komento, lalo na ng mga Koreano, etong si Daniel Padilla. Hoy, alam nyo ba? Alam nyo ba na siya ay na-feature sa isang news outlet sa Korea. Ayan, na hindi kinatuwa talaga ng mga Koreano yung pagbati niya ng anyong sabay tawa. Kasi nga mga kababayan, kung tutusin, nakakainsulto talaga. Kasi binati mo yung mga Koreano ng anyong tapos tinawanan mo pa. Kahit sino may insulto talaga mga kababayan. Ano po, kaya nga kung makikita ninyo, mas lalo ngang nanggigil yung mga fans nitong si Catherine Bernardo nung nagsasalita na etong si Daniel. Kasi nga, hindi siya sincere dun sa kanya mga sinasabit mga binibitawang salita. Pagkakuha nung award, nagpasalamat lang, bumati ng anyong sabay tawa. Kahit sino talaga may inis, lalo na yung mga Korean. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Hoy, oo nga. Matapos tumanggap nitong si Daniel Padilla ng Fabulous Award nung nakaraang December 14 sa Smart Araneta sa Smart Philippine Arena. Smart Philippine Arena na pala si Philippine Arena. Bukawi, Bulacan. Na-feature nga itong si Daniel Padilla sa isang Korean media outlet kung saan hindi nga ikinatuwa ng mga Koreano yung pagbati niya ng anyong tapos sabay tawa. O baka hindi matuwa yung mga yung mga Koreano sa akin, bigla akong natawa. Nako, wag, dahil K-drama fanatic ako, 'di ba? Yung nga nakakaloka, hindi nila ikinatuwa kasi parang mocking daw yung ginawa nitong si Daniel Padilla. Parang nang aasar daw. Pero sa mga pangga natin na hindi nakakaalam kung ano bang ibig sabihin ng anyong, ito ay simple lamang. Ito ay pagbati ng hi o kaya ng hello o kaya ng hey. Ganon. Diba? Kasi ang dating sa mga Koreano siguro, binati sila ng hello tapos tinawanan sila. Parang ganon mga kababayan. Baka magalit sa akin yung mga Korean Hindi po tayo against sa mga Korean. Ako po ay sadyang masiyahin lamang. Sadyang masiyahin lamang po ako dito sa ating channel, mga kababayan. At minsan na-high blood din naman. Pero sa puntong ito mga kababayan, yung ginawa ni Daniel Padilla na binati niya ng anyong etong mga Koreano, tapos sabay tawa, talagang insulto po sa kanila yun. Kasi parang ang dating, bakit tayo tinatawanan nito? Manyapat nandito tayo sa Pilipinas tapos tatawanan tayo nito? Eto ba isang attitude ng isang sikat na nakatanggap ng ganitong klase ng award o parangal? Siguro ganun yung nasa isip ng mga Korean. Ano po? So anyway, pagpatuloy pa natin. Hey o kaya hi. Ano pa? Anyong sahiyo. Ganon. Buti pa si Ma'am Shimele marunong. But anyway, yun na nga nakakaloka. Hindi nga ikinatuwa ng mga Koreano yung pagbati ni Daniel Padilla, kaya siya ngayon ay na feature dun sa news outlet na yon. Pero pangga, hindi lang ang mga Koreano talaga ang nanggigil kay Daniel Padilla. Nakakalungkot talaga. Dahil nga, di ba nakita sila doon ni Catherine Bernardo, dahil tong si Catherine Bernardo ay tumanggap din ng award nung araw na iyon. Alam nyo ba na nag-trend din yung video kung saan itong si Daniel Padilla ay nakatanggap ng sangkatutak na boo! Nakakaloka. Isa pa yun. Nabu siya ng mga tao, hindi lang ng award. Binu siya ng mga audience doon sa Philippine Arena. At nag-trending yung isang litrato nitong si Daniel Padilla na may nakasulat na Catherine deserves better. Nakakalungkot.
Yan yung mga araw, kung matatandaan nyo, di ba natalakay natin yan, yung nasabi ko pa nga mga kababayan, na dapat inirespeto man lang yung pagtanggap ng award nitong si Daniel Padilla. Pero mga kababayan, nangyari na wala na tayong magagawa, ganun talaga. Hindi talaga natin mapiplease talaga yung lahat ng tao, lalo nga at may mga tao na masama talaga yung loob dito kay Daniel Padilla dahil sa ginawa nito kay Catherine Bernardo. At nasabayan pa ito nung kanyang speech na masasabi natin na parang nilaro lamang po niya. Kahit sino talaga maiinis. Ano pa ipagpatuloy pa natin? 'Di ba? Kasi nga, syempre itong si Daniel Padilla, syempre hinahangaan pa rin naman natin. Though hindi naman talaga natin alam kung ano yung tunay na naganap, kung ano talaga yung dahilan ng kanilang paghihiwalay. Pero alam mo yun, nai-imagine ko yung mabuka ng napakaraming tao. 'Di ba medyo nakakalungkot yun. Pero yun na nga, hanggang ngayon ay hindi pa rin naman naglalabas ng opisyal na pahayag itong si Daniel Padilla o paghingi man lang ng paumanhin sa mga Koreans na kanyang na-offend. Kasi syempre hindi ka naman ma-feature sa maganong media outlet kung hindi ka naka-offend, di ba? Tama. Lalo na't sang katutak na Koreano yun nandun sa Philippine Arena that time, di ba? Nandun pa nga yung crush natin di ba? Yung bida sa sa King Hotel ba yun? Ay, baka iba masabi kong King. Tinatawaran ako ni Aling Mary. King Mother, ganon. So yun na nga, 'di ba? Itong si Daniel Padilla, nalulungkot lamang ako kasi nga kung dati ay pinapalakpakan siya ng mga tao at pinagkakaguluhan pagkatapos ng hiwalayan nila ni Catherine Bernardo, parang nakakahanap yung mga tao ng dahilan para nang sa ganon ay kutsain siya. Tama. 'Di ba? O hindi natin idinidepensa si Daniel Padilla. Inilulugar ko lang yung sarili ko sa kanya na kung ako yung nasa situation niya na habang ikaw ay tumatanggap ng award, galit na galit yung mga tao sa'yo, nabubuka, nilalait ka. 'Di ba? Hindi ka gusto. Nakakalungkot 'yun. Grabe. Kasi naranasan ko din naman na may mga tao talagang hindi natin ma-please at ayaw sa atin. 'Di ba? So yun nga, sana nga 'di ba kung may mga Koreano, may mga nakausap tayong Koreano na nagmumungkahi na sana kahit mag-apology itong si Daniel Padilla. Pero alam mo kasi, ganito yan napakarami kasing Koreano ng mga oras na yon. Nung mag-anyong si Daniel, natatawa siya, hindi siguro dahil sa aking basa lamang hindi dahil nang mamak siya ng mga Koreano, kundi dahil siguro nahihiya yung tao dahil hindi naman kasi natin talaga lingwahe yung 'di ba, Koreans. Kahit naman ikaw nasa harap mo yung napakaraming Koreano, hindi lang basta-basta Koreano, mga Korean idols, 'di ba? Tapos babati ka sa lingwahe nila, malay mo ba kung tama yung sinasabi mo, 'di ba? So siguro kaya din natatawa yung si Daniel. 'Di ba nga ganun din tayo kapag nasa tayo. Para much better na lang siguro mga kababayan, mag-public apology na lang etong si Daniel Padilla sa Korean community. Kasi unang-una, masama talaga yung loob sa kanya ng ibang mga Korean. Lalo nga at nadudun yung mga fans nila, tapos si Daniel Padilla nag-anyong sabay tawa pa. Kasi alam naman natin yung mga nandudon doon sa award night na yun, mga kababayan, dito sa AAA, alam naman natin yung ibang mga Korean doon, may mga fans din yon. Ngayon, kung makikita ng mga fans nung Korean na naandu doon, mga kababayan, yung kanilang idol ay sinabihan ng anyong sabay tawa, talagang magagalit sila talaga kay Daniel. So much better ang gawin na lang nitong si Daniel Padilla, mag-public apology na lang siya sa Korean community. Kasi unang-una, ang mga Korean nire-respeto din naman tayo. So ngayon, ibigay din natin yung respetong ipinapakita nila sa atin. Ganun lamang naman po kasimple. So anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang opinion ninyo? Hingil po dito sa mga tinalakay po nating video or issue, mga kababayan. Naniniwala ba kayo na inilaglag ni Bea Bores etong si Andrea Brillantes, mga kababayan, at nag-traitor etong si Bea dito kay Andrea? At naniniwala din ba kayo, mga kababayan, na ang meaning nung pagbibigay ni Daniel Padilla ng iPhone 6 dito kay Andrea Brillantes, yun na yung hudyat na nagugustuhan ni Daniel Padilla etong si Andrea, mga kababayan? At comment below na lamang po kung sa palagay ninyo yung ginagawa ni Andrea na pag-attend ng mga prayer meeting isang paraan lamang po niya, mga kababayan,
ng pagpapakita na kung saan ay nagsisisi na po siya sa mga nagagawa po niyang kasalanan. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po masasabi ninyo at hingil din po dito sa sinasabing pang-iinsulto daw nitong si Daniel Padilla dito sa mga Korean. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po sa mga topic na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, inais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe po dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng issue or video na nagaganap po dito sa ating bansa. At gusto ko din pong magpasalamat mga kababayan sa isang katulad mo na hindi po nakakalimutan na nanonood ng replay, na hindi nakakalimutan na mag-iwan po ng like dyan sa ating mga video na inia-upload po. At maraming salamat sa isang katulad mo na hindi nakakalimutan na mag-iwan ng iyong mga komento, lalo na yung mga nanonood ng replay. At maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng replay na hindi po nakakalimutan na hindi po i-skip yung ating ads. So maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang hindi pag-i-skip ng ating ads. Thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.